Okay, good morning. Ngayon ay March 18. So medyo napadalas yung pag-video natin kasi nasa phase tayo na nag-iisip ko anong gagawin or ito transfer. Pero pakita ko lang sa inyo yung boxes natin. 7 boxes yan ay ano na lang, isa't kalahati. So 7 boxes, isa't kalahati within 3 days. Kasi nag-start ako mag-harvest 16, 17, 18 ngayon. So 3 days. Naubos na natin yung 5. Lagpas 5 pa nga. Yan. So ito na lang yung natitira. Actually yan, goods na ako sa sale natin. Pero syempre, kung makakuha pa tayo ng additional client, pero kasi may client ako kahapon na parang nagpapareserve pa ng 6. Pero hindi niya pa agad kukunin, hindi ko sure kung after 4 days pa. Kaya iniisip ko kung paano ko gagawin kasi gusto ko na rin din mag-harvest. Gusto ko na rin mag-harvest, mag-early harvest or kung ano man. Pero tingnan natin kung anong magagawa natin para at least ma-servisyohan pa rin natin siya. So ayan. Tulad ng nabanggit ko kahapon, yan, unahin kong i-harvest yon. So ito na-harvest ko na kanina. Lilinisin ko na lang, pati yun lilinisin ko. Tapos yung mga excess doon natin ilalagay sa container. So medyo makalat pero lilinisin natin din mamaya. So ang activity ko kahapon is maglinis. So nalinis ko na yung mga boxes, ayun 3. Hindi ko pa nalilinis tong pepino. Pero kasi nagdadalawang isip pa akong ilipat agad yung pepino kasi nga nagkaroon tayo ng problema sa trips. So kahapon, nakakita tayo ng trips dito. Iniisip ko pa kung after 3 or 4 days, titingnan ko kung wala nang lalabas na trips kasi tinanggal na natin yung mga may possibility na nakaitlog sila or nakaitlog. Yan, tinitingnan ko maigi yung dahon nila kasi medyo familiar na tayo sa itsura nung damage ng trips. Nandyan sila eh. Hinalo ko dyan. Pero sana namatay na sila dyan. At also, dahil nung umaga nakakita nga tayo ng trips dito, bandang hapon, mga alas 5, alas 4, pumunta tayo dun sa kabila. At pumasok na ako dun sa taniman natin doon. Tapos inisa-isa ko lahat ng tanim natin doon. Chinek ko kung may mga damage or kung ano man. At malinis naman. Goods naman tayo. So, highly possible talaga na nanggaling sa ibon yon. Kasi nga, yan nga, ito. Actually, may mga tama ng ibon dyan. No? Tama ng ibon. Although, ginagawa ko naman yung best ko para mahanap kung saan sila nagsusuksok or sumisiksik. Dagdag na ako ng ipit dito. Bad na kasi dito ko sila na nakikita eh. So, ito naman, pasin yun. Bubunga pa talaga siya. Kaya na pa. Pero, papatayin na natin siya. Lilinisin natin tong container niya. Yung excess na tubig, ipandidilig natin. Tapos, lilinisin din natin siya. At, ayun. So, ang itatanim ko kasi, ito, after natin malinis, yung itatransfer natin susunod. So, ito, ililipat ko dun sa kabila eh. So, 3 yan. 1, ito, 3. Ito matataas. Lipat ko dun sa kabila. Kailangan ko kasi ng mataas na patungan dun. Para dun sa 1x3. So, isi-testing na natin yung 3 1x1 dun na setup. Tingnan natin kung saan yung magandang tubo. At by April 4, dun yung magiging first harvest natin. So, 135 heads yung nandun. Maximum, yung malaking green, yung, hindi ko sure kung greenhouse or panel or shade house na lang. Shade house na lang, yung malaking shade house natin doon ay maximum of 180 heads. And yung itatanim natin dito, yung susunod, yung itatransfer ko is 152 heads. Pero 150 okay na yun. Magiging, iniisip ko na lang kung paano ko i-setup. Kasi 3 lang yung malaki kong patungan doon eh. Pag mas mababa pa kasi dyan, medyo mahirap ng abutin. So isa yun sa maling design ko doon. Pero magagawan pa naman natin paraan. Pero kailangan lang natin ng budget para mapagawa. Dito, may mga paso pa naman dyan. Tulad ng nabanggit ko nung nakaraang video. May mga paso. Paso na lang muna ang gagamitin natin. So, ayun. So, ang gagawin ko lang talaga ngayon is ibaba yung mga yon. Pero at the same time, magdilig na rin muna ako bago ako bumaba.
So ayan, kumustahin nyo lang itong ating marigold. So ayan, nakapagpatubo tayo ng marigold. First time, ayan, marigold. Tapos ayun ay marigold. So tatlo lang yun eh. So next siguro natin pag-aralan kung paano natin propagate. So ito naman ay petunia. Petunia. Nag-start na yata siya lumawak eh. So ililipat na rin natin siya sa pot. Siguro itong pot na to ang gamitin natin or kung ano mang pots ang pwede kong simulan. So yun, yung mulberry ko pinuron ko na rin. So katulad ng dati, pag tagal-tagal lalago na naman yan. So in terms naman ng ating mga tanglad, ayan makapansin nyo yun. Nakatakip sila kasi yung nandun, ini-istorbo din ng ibon. Yun lang din yung napansin ko. So ayan, so hopefully medyo protected sila habang lumalaki. Pero lalagay natin yan dyan. So magkakaroon pa rin tayo ng tanim dito. So iniisip ko na rin yung sinasabi kong magtatanim tayo ng pechay tsaka mustasa and kung paano yung magiging setup nun. So yun ay mga nasa soil. Hindi ko sure kung ganitong pots din yung gagamitin ko. Yan, mga ganyan. Tapos bottom drenching ang magiging setup niya. Tapos yung ididilig natin sa kanya is yung mga pinaggamitan natin ng lettuce. So pakita ko lang sa inyo. Ayan, ayan yung ugat niya. Ayan, kanina o isang araw pa yata yan na harvest. Ay, kanina yung iba. Ayan. So, ito yung pagkakaiba pag maganda yung sikat ng araw tsaka dun sa makulimlim. Pag makulimlim, ayan, yung nutrient solution natin hanggang dito, sobrang dami pa. Minsan pa nga dito, ay nandito banda, ayan. Basta mataas. Pero ngayon, since maganda yung sikat ng araw, so parang mga nasa 1 inch lang yung natira. So goods na yan. Meron tayong 1 inch lang na excess kasi hindi masyadong marami yan. Ito yung ugat natin. Ang ginagawa ko pala sa ugat na to, ayan. So kung mapansin nyo to sa marigold, ayan o. Ginagawa ko siyang mulching. Ayan. So may mulching siya. Hindi ko sure kung nalagyan ko na yun eh. So yun yung ginagawa ko dyan. Ginagawa kong mulching dito kasi in the long run, mabubulok din siya. Tapos ito naman yung compost natin. Eh, nagkakaroon na ng amago. Pero medyo okay na yan. So, mas better siguro yung pagko-compost natin ngayon. So, ito, mag-harvest din ako ng tawag dito, seeds ng sweet basil. Kasi kailangan natin ng sweet basil eh. Then, the long run, lilinisin din natin. Hindi ko sure kung dito ako maglalagay ng mga vegetable eh. Kasi, yun yung nabebenta natin. Although, alam natin na nabebenta rin ang basil, hindi kasi siya nabebenta dito sa lugar ko. Eh, alam mo naman, kailangan ma-maximize natin yung space. So, baka pechay mustasa tayo, pwede nating ibenta yon. Lalo na kung maganda yung itsura, di ba? At alam nilang walang spray ng kahit anong pesticide or chemicals. So, ito pala yung mga natin, bell peppers. Ito yung may damage. Ito yung pinakaunang tanim dito, bunga, pero may damage siya kaya hindi ko ibinigay. Pero hindi to naibigay ko eh. So ayan, lumalaki pa naman siya. Inaantay ko lang siguro kung magkaroon siya ng shade ng red or orange. Yan, so ito. Goods naman. So ang pinadidilig ko lang din yan is yung pinaggamitan natin ng lettuce. So yun lang naman, wala na ako masyadong idadagdag, magdidilig lang ako, tapos magbababa ng mga gamit, magdidrain nito, and that's it. Tsaka maglilinis pala nun. Okay? And after 4 days siguro, titingnan ko kung magkakaroon ng mga damages pa to, kasi kung wala na, palagay ko goods na at natanggal na agad natin sila. Kumbaga, dahil naranasan na natin yung problem in terms of trips, medyo handa na tayo kung ano, or medyo alam na natin yung gagawin natin pag dumating siya. Pero hindi pa rin tayo nag-spray. Hindi tayo mag-spray ng chemicals. Yun talaga yung goal natin. At saka kaya twice a month lang ako nag-aani para at least pag wala silang lilipatan, katulad yan, halos wala silang lilipatan, hindi na sila dadami. Kasi wala na silang lipatan eh. Okay, gets? So that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.